Nakahanda na ngayon mga idol maglunsad ng malawakang rally ang mga Iglesia ni Cristo. At yan ay gaganapin sa darating na 16, 17 hanggang 18 nitong buwang kasalukuyan. Kaya naman, marami ngayon ang mga naghahaka-haka at mga estikulasyon na lumalabas na di umano ay baka ang rally raw niyan ay pagmula ng malaking gulo. Dahil daw, ang rallying itong gaganapin ay para doon sa mga di umano ay sangkot sa mga anomalya o korupsyon. At may mga nagsasabi pa na baka daw ito na ang hudyat para pababain si BBM sa kanyang pwesto. Pero mga idol, kailan pa man ang rally ng Iglesia ni Cristo ay hindi pagmumulan ng gulo. At yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Bueno, bago ang lahat mga idol, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Mapalusong, Visayas, Mindanao, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Ngayon, pag-usapan natin at talakayin natin itong napipintong rally ng Iglesia ni Cristo. Para naman sa kaalaman ng ating ibang mga idol dyan na may kung ano-anong mga haka-haka at kung ano-anong mga kapantaha. Alam nyo mga idol, ang Iglesia ni Cristo kailanman hindi pagmumulan ng kaguluhan. Dahil subok na yan ng mga nakaraang rally na mapayapa, di ba? Peaceful rally. At marami na ring pagkakataon na lumahok ang Iglesia ni Cristo sa mga rally tulad ng panahon ni Erap na napuno ang Luneta Park. Hanggang maghiwa-hiwalay ang mga kaanig, wala nangyaring gulo. Kasi mga idol, ganito yan. Ang Iglesia ni Cristo kapag naglunsad ng rally, bago dumating ang takdang oras ng kanilang okasyon, ay ipinagpapanata muna yan mga idol. Inihihingi ng una, pahintulot sa ating Panginoong Diyos. Ikalawa, humihingi ng patnubay, gabay. Kaya yan mga idol, ipinagpapanata ng ilang araw bago sumapit yung takdang oras. At ang bawat lokal na dadalo dyan sa rally na yan, organisado, disiplinado. Hindi kagaya ng mga ibang partido o ibang grupo, patay-bahala. At yan, totoong ipinangaanyaya ng Iglesia ni Cristo, yung rally na yan. Pero, hindi ko mo ipinangaanyaya yan, ang kapantahan ng iba, babayaran daw yung mga dadalo. Mga idol, haka-haka lang yun, walang katotohanan yun. Kailanman hindi maglalabas ng pera ang Iglesia ni Cristo para magbayad sa mga gustong dumalo. At kung may dadalo man dyan, mga idol, na gustong makilahok, dumadaan din yan sa pagsusuri. Hindi basta-basta sasama. Dahil yan, pag ipinang-anyaya ng isang kapatid, halimbawa ako, inanyayahan ko yung grupo namin dito, o ano namin dito, kakilala, kapitbahay, o sino pa man. Kailangan yan, alam nila kung ano ang layunin
ng iglesia. Ipinapaalam ng bawat lokal doon sa mga miyembro na kung mag-aanyaya kayo, kailangan dalhin sila sa kapilya para maunawaan nila yung buod ng rally at para mapasama sila doon sa tinatawag na disiplina. Hindi yung basta-basta lang sasama. O kung may mga biglaan mang sumama, dumalo na hindi nakaraan sa pagsusulit, yung kapatid na naganyaya, sisiguraduhin ng kapatid na kaya niyang kontrolin o pangalagaan yung kanyang anyaya. Ganon mga idol, kaya walang dapat ipangamba, walang dapat ikatakot ang bawat mamamayan. Dahil kasi nga, ang Iglesia ni Cristo kailanman ay ayaw ng kaguluhan. Unang-una, ang layunin ng rallying ito ng Iglesia ni Cristo ay para sa tinatawag na transparency at saka doon sa democracy. Demokrasya. Kaya, ang bawat lokal, organisado. At may sarili kaming mga iskan na siyang mangangalaga ng kapayapaan, katahimikan. At kung ano lang ang tagubilin tungkol sa programa, sa rallying ito, yun lang ang dapat masunod at matupad. Ano ba layunin? Kapayapaan, di ba? Demokrasya. Transparency. Yon. Kaya hindi totoo yung haka-haka ng iba na malaking gulo raw mangyayari sa rally. Ginagarantiyahan ng pamamahala ng iglesia na hindi mangyayari yon dahil nga sa tinatawag na organisasyon o organisadong grupo. At tandaan nyo mga idol, walang pwedeng humanong infiltrator sa grupo ng iglesia. Bakit? Ang bawat membro ng iglesia ni Cristo ay may kanya-kanyang simbolo. Simbolo ng mga kulay. Kaya pag may grupong humalo at wala nung simbolo, hindi yan papayagan, napapasama. Bakit? Hindi sila pwede kasi hindi naman sila miyembro At nagkakakilala ng bawat miyembro ng iglesia kahit hindi sila magkakapareho ng lokal. Halimbawa, 5 lokal sa bawat isang linya o sa isang lugar. Bagamat hindi magkakapareho ng lokal at hindi magkakakilala yan, nagkakakilala niyan sa kanilang simbolo na sila ay miyembro at magkakapatid sa iglesia. Marami nang dinaluhang rally ang Iglesia ni Cristo na hinangaan ng publiko. Maging ang ating mga mamamahayag o ang iba pang mga taga-media, humahanga. Bakit? Organisado, disiplinado. Bawal kasi sa Iglesia ni Cristo yung magsisisigaw ka ng kung ano-ano na wala naman doon sa paksa ng rally. Hindi ka pa hihintulutan. Kaya mga kapatid, disiplinado, organisado. Kaya yan, bago dumating ang takdang oras ng pagrarally, nabanggit ko na, may mga panatang idinadaos. Humihingi ng patnubay sa ating Panginoon, gabay. At mismo sa araw ng kanilang pag-alis, sa kanilang mga lokal, patungo sa venue o kung saan pa man yan, kasama nila ang Diyos dahil nananalangin muna bago umalis. Sabi nga ni Kristo, isa magkatipon o dalawa sa aking pangalan, nariyan ako sa gitna nila. Bukod pa dyan, ang sabi ng Diyos, sabi sa Biblia, kung ang Diyos ang kasama nyo, sino ang laban
sa inyo. Di ba? At yan ang pinangahawakan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. At sa totoo lang, walang gagawa na makalalabag sa tuntunin ng Iglesia. Bakit? Bawat miyembro kung may tunay na pananampalataya at takot, matiwalag. Oo, kasi diyan nakasalalay ang iyong karapatan. Kung meron mang mga mangilan-ngilan sa mga miyembro ng Iglesia na lumalabag, dinidisiplina yon. Hindi yung pinahintulutan at hindi kinukonsinti. Tandaan nyo yan, mga idol. At ang isang kaanib, takot matiwalag. Bakit? Mas mahirap magbalik loob kaysa yung aakayin ka pa lang para mag-iglesia. Yan ang totoo. Kaya bawat miyembro, kapag stable na at matagal na sa iglesia, hindi papayag na nang dahil sa ganyang bagay, matitiwalag. Kasi sinasabi ng iba, ang iglesia, kulto, sila lang ang may sabi nun. Ang iglesia raw, mapaglabag. Number 1, tagasunod sa anumang batas na ipinatutupad ng pamahalaan ang Iglesia ni Cristo. Dahil yan, ang pangunahing tuntunin na aming sinusunod, huwag lalabag sa batas. Kaya ang sabi ng iba, baka daw ito na ang pagkakataon para patalsikin si BBM, para pababain. Hindi po mangyayari yun na ganyan ang layunin ng iglesia. Ang totoo niya, ang layunin ng iglesia, yun nga, kapayapaan, pagkakaisa. Ayaw ng iglesia yung watak-watak, pagkakabahabahagi, dahil nabanggit na nga yan, ang pagkakabahabahagi at pagkakawatak-watak, hindi yan sa Diyos, sa Diablo. Sa laman at sa Diablo yan, pagkakabahabahagi. At yan ang hindi pa hintulutan ng iglesia na mangyari. Kaya nga, saan man lokal, saan man distrito, manggagaling ang mga kaanib, ang mga kapatid, tinitiyak ng pamamahala na matutupad yung tuntunin. Unang-una na yung disiplina. Kaya nga, mga idol, kinupulaan lang nila ang Iglesia ni Cristo pero hindi nila alam talaga kung ano ang layunin ng Iglesia. Hindi lamang sa ating pamamahalaan, kundi maging sa ating mga kababayan. Kaya, yung mga nagsasabi dyan na Iglesia ni Cristo, kulto, etc., bla bla bla, sila lang ang may sabi nun. Kaya nga kasi ayaw lang maniwala ng iba na ang Iglesia ni Cristo kailan pa man ay walang gustong pirwisyuhin. Okay, may mga miyembro na talagang gumagawa ng labag, gumagawa ng ano, tao lang sila at yan hindi pinahihintulutang manatili. Dinidisiplina yan. Kinakausap yan, pag hindi nagbago, tinitiwalag yan. Yung mga takot patiwalag talagang hindi gagawa ng makalalabag. Unang-una na sa tuntunin ng ating batas. Kaya nga, mga idol, ipinanganyaya nga ng iglesia itong rallying ito at may mga haka-haka pa na magbabayad daw ang iglesia sa mga gustong sumama sa rally. Hindi po yan totoo. Kaya pa man hindi magbibitaw ang iglesia ng pera para lang doon sumama sa mga gustong sumama. Kasi nga, ang layunin ng iglesia ay mapabuti ang ating bansa, malagay sa tama, kapayapaan, katahimikan. Kaya hindi rin pa hintulutan na may mapahalong infiltrator yung gagawa ng gulo. Walang pwedeng humalong infiltrator sa grupo ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Nagkakakilala ang bawat membro sa pamamagitan ng kulay at simbolo. Dati nakatakda yata dyan sa EDSA, sa may EDSA Shrine o
o doon sa pinagdadausan ng People's Power. Pero sa dami ng miyembro, milyon, hindi kakayanin ng lugar. At maraming mapipirwisyo. Masasara ang buong EDSA kung dyan idadaos. Kaya, inilipat sa Luneta Park. Dahil doon, napakalawak na lugar. Ganun pa man, kahit napakalawak yan, yung nakaraang rally, umapaw. Di ba? Kinapos yung lugar. Eh lalo ngayon, malawakan ito. Di ba? Hindi pinahintulutan ng iglesia dyan na may mapasamang mga masamang layunin. Unang-una nga, nabanggit ko na nga, may sarili kaming peace and order, yung tinatawag na scan, na siyang mga ngasiwa at mga ngalaga ng katahimikan at kapayapaan. Ang bawat lokal, meron yan. Kaya, hindi pwede mangyari yung may mapahalo na manggugulo. At hindi pagmumula ng gulo ang mismong miyembro ng iglesia. Alam naman natin ang mahilig sa gulo, yung mga elitista, yung mga walang disiplina. Ayan ang hindi kayang gayahin ng ibang organisasyon o ng ibang reliyon. Dahil nga, ang Iglesia ni Cristo, organisado, disiplinado, ang bawat miyembro. Yan mga idol, napagkukwento lang naman natin, napag-uusapan natin para yung ating mga idol dyan na walang alam sa sistema ng Iglesia, maliwanagan sila na ang Iglesia ni Cristo kailan pa man ayaw ng gulo. Dahil nga, kung tunay ka naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ang Diyos kapayapaan eh. Sino may gusto ng kaguluhan? Di ba, Diablo? O kaya nga pagkakabahabahagi at pagkakampi-kampi, hindi yan sa Diyos. Nakasulat sa Bible yan. Sa laman at sa Diablo yan. At yan ang hindi pahihintulutan ng Iglesia ni Cristo na mangyari na magkawatak-watak, magkampi-kampi, bahagi ang bawat miyembro. Oo, may mga natitiwalag dahil nga doon sa mga maling gawain. Kaya nga, sabi ko nga sa iyo, hindi pinahihintulutan ng iglesia ang isang miyembro na nakakalabag sa tuntunin. Dinidisiplina. At bahagi ng pagdidisiplina, yung pagtitiwalag. Kapag tiwalag ka na, wala nang pakialam ng iglesia sa iyo. Bahala ka kung anong gawin mo. Pero hanggat nasa loob ka ng iglesia, didisiplinahin ka, aalagaan ka. Yung mga nagsasabing kulto, ang iglesia, sa inyo lang yun. Kayo bang may sabi nun? Pero wala naman kayong mapatunayan kung ano ang tinatawag na kulto. Ang mga tunay na kulto, number 1, mapaglabag sa tuntunin ng batas. Bakit? May sarili silang batas na sinusunod. Pero ang iglesia, walang sariling batas. May batas sa sarili ng iglesia tungkol sa disiplina sa bawat miyembro. Kung anong disiplina ng iglesia sa bawat miyembro, nakaayon din sa ating batas. Kaya walang iglesia ni Cristo na gustong matiwalag ng dahilan sa maling sistema. Paano mga idol? Sana sa may kwentuhan natin ito ay nakakuha kayo ng konting idea tungkol sa rally. Nalalapit na ilang araw na lang. Yung mga miyembro dyan, yung mga kapatid natin dyan, nakahanda na ba kayo mga idol? Alam na natin kung ano ang ating gagawin sa araw na yan. Dahil tayo, merong sinusunod, merong tuntunin, higit sa lahat, may layunin. Di ba, tama? At naman sa mga gustong sumama at makilahok, makipag-ugnay kayo doon sa mga
kapatid na nag-anyaya sa inyo para mabigyan kayo ng tamang tuntunin o sistema. Di ba? Tama? O no? Ha? Hindi na po tayo magtatagal at pasamantang tayo magpapaalam. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling nagpapaalam. Sa muli, paalam!